I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. Ito na yung nakita ko kanina kasi ginanito ko. Nakita ko to. Kasi ito ulit. Baka meant to be. Sama na rin natin to dahil nakita ko rin. Kaya lang ang laki ng cards. Kasya ba to? Malaki yung cards. So, magsisimula na tayo. Dito sa side mo, ito side mo ha, at dito side ng other person. Alamin muna natin kung sino ka ba. Kung ikaw ba yung urig o ikaw yung kabit. Pero sa side mo, 8 of Pentacles, the Lovers, the Emperor o Emperor. Di ko yung urig. More like ikaw yung urig. Kayo pa rin. Dahil may the Lovers tayo at 8 of Pentacles. Try nyo, i-work out yung connection nyo o yung love. Pero may someone dito, more like ikaw yun. May Emperor kasi tayo. So, iniisip ko, ikaw siguro ay lalaking tao? O pwede rin namang babae. Pero magre-resonate lang sa babae to. Kung ine-embody niya yung masculine energy. So, masculine energy, sabihin nating babae ka, di ba? Mas matanda ka sa person mo. O, kung di mas matanda, mas matangkad siguro. O pwede rin ikaw yung nagdadala ng relasyon. Tapos sunod-sunuran lang yung person mo sa'yo. Gusto mo ikaw yung nasusunod. Ikaw yung in control. Sa connection, ganyan. Matapang. Mas matapang ka pa sa person mo. Ganyan kasi ang masculine energy, di ba? Isipin nyo yung lion at lioness, di ba? Kita mo talaga yung alpha. Sino yung alpha sa kanila? Siya yung leader, di ba? Ng pride. Pride ng lion. So, ayan, ganyan ang connection. Okay? Ang current situation, kayo pa rin. Tinatry nyo i-workout kahit nagkaroon ng iba. O pwede rin namang kasal kayo, who knows. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Dito tayo sa kabit. Ayan, sa baba. Luminaw. Diyan sa malinaw. Sa kanya 9 of Swords, 7 of Pentacles, at 8 of Wands. Hindi nakita yung info kasi malaki. Malaki masyado yung cards. Ang dating may problema siguro sila nowadays. Kasi may 9 of Swords tayo dito. Na parang problemado.
maski yung Seven of Pentacles, ano yun? Ngalumbaba? Kalumbaba? Ngalumbaba? Mukhang problemado din siya. Di ba nakatingin siya sa Pentacles, Seven of Pentacles, sa hard work niya. Para bang di siya satisfied sa binungan ng hard work niya. Ngayon, may 8 of Wands tayo. Yan yung arrows of love. O mo like, siguro may distance sa pagitan nila. Pwede rin kasing communication ko dyan, di ba? Pero kung pagsasama-samahin natin, siguro long distance relationship sila o hindi sila magkasama ngayon dahil nga magkasama kayo. Kasi kayo pa rin naman hanggang ngayon. So, problemado in a way na hindi sila masyado nagkikita o nag-uusap. Nowadays, o pwede rin namang literal na long distance sila sa isa't isa. So again, case to case basis. Pero ang show, mukhang problemado sila sa isa't isa nowadays. O isa lang sa kanila. Kasi may 9 of Swords nga tayo. Na para bang hindi makatulog. Problemado. Nagwa-worry. O no contact siguro sila ngayon. Either ang problem nila ay pagkikita. Hindi sila makapag-meet o communication. Pero ang possible reason bakit ganyan na parang problemado sila ay dahil nga nagkabalikan kayo o dahil kayo pa rin hanggang ngayon. At walang time yung person mo dito. Sa kabit niya. Dahil kayo yung palagi magkausap, magkasama o nagkabalikan kayo. So again, case to case basis. Anong tatanong natin dito? Current feelings nila sa isa't isa, ito pa rin. Kasi bihira ko naman gamitin tong deck na to. Ito na lang ulit. Huwag na natin baguhin. Anong current feelings nila sa isa't isa? Para malaman natin anong nangyayari dito. So, dito yung lugar ng the person. At dito lugar ng person mo. Current feelings nila, parehong 10, pero to 10 of Swords. 5 of Cups. Ace of Wands. Ano to? Ay, umayos na ba ito? Dito na tayo sa'yo. Diyan sa malinaw na pot. 10 of Swords, 9 of Wands, 3 of Wands. Anyari. Break na ba tong mga to? O feeling betrayed. Kasi nga kayo pa rin, 'di ba? So anong feelings ng kabit sa puso mo? Feeling betrayed, in pain. O baka nga naghiwalay na sila. Pero mukhang gusto niya pa rin to. Dahil sa Knight of Wands. Nandun pa rin yung passion. Last. Dinidesire niya pa rin to. Kahit na ganyan na in pain siya o sabihin nga natin naghiwalay. So again, case to case basis. Ngayon, may 3 of Wands tayo sa huli.
Di ba waiting code yan? O being patient. So, siguro, inihintay niyang bumalik yung person niya, o magkaayos ulit sila, o inihintay niya mag-sorry sa kanya. Pero again, mukhang di pa siya sumusuko sa person mo. Regardless kung hiwalay na sila, o nag-away lang. Kasi nandito siya, naghihintay, nagiging visionary. Eto, sa side ng person mo, feelings niya dyan sa kabit niya. Palinawin natin. Ayan, malinaw na. May 10 of Cups tayo. 5 of Cups. Ace of Wands. Kasi ang dating, mukhang may, sila tawag dito, love issue. Dito financial issue, more like love issue. Yun yung pinagawayan nila. Doon may disappointment. Kaya nga gusto ng the person ng change. Maging okay sila. Pero may Ace of Wands tayo sa huli, Pareho pa rin naman nilang dinidesire ang isa't isa. Pero kasi, ang Knight of Wands at Ace of Wands, more like may kinalaman sa last. Para bang yun lang ang gusto nila sa isa't isa. Katawan. O siguro, attracted pa rin naman sila sa isa't isa. Kaya nga lang, hiwalay na sila o nag-aaway sila. Alin man kasi sa dalawa na yan ang pwedeng case. Kasi nga, di ba nagkabalikan kayo? O pwede rin namang dahil nasa iyo yung person mo. Kaya ayan, in pain yung other person. Siguro nagde-demand siya na iwan ka na para sa kanya. Pero hindi pa pwede. Kaya ayan, nag-aaway sila. Pero kung ang case ay naghiwalay na sila, akala nung person mo na tama yung desisyon niya. Pero in the end, nagre-regret siya dito. At somehow, gusto niya bumalik. Bumalik dun sa kabit. Kung ganun ang case. Kasi nga, case-to-case basis. Dahil general reading to. Di ko alam kung anong nangyayari talaga. At kung para kanino tong reading. So, kung kanino makaka-resonate, edi para sa kanya yung reading. So, again, kung ang case ay alam mo sa sarili mo, nag-break na sila. At ikaw yung pinili. Akala nga ng person mo, tama yung desisyon niya na balikan ka o ikaw ang piliin. Pero, days later, ewan ko, for some reason, parang nag-regret siya dito. Gusto niya balikan yung kabit niya. Pero, sabihin natin, wala pang malinaw na sagot kung naghiwalay na ba sila o hindi pa, pero nasa iyo yung person mo. Ang possible reason bakit nasa iyo yung person mo dahil nag-away nga sila. So, ang dating nagmukha kang rebound. Dahil mag-away sila, kaya bumalik siya sa'yo. Pero, ang dating kasi dito, attracted pa rin yung person mo sa kabit niya. Actually, pare sila. Attracted pa rin sa isa't isa. Anong
Anong gagamitin ko? Ito naman. Maiba na. Ibayin na natin ang deck. Anong future ng connection nitong mga to? Revenge. Kaya lang bumaliktad. Sana ano. Sana ganun. Sana tumayo na lang to upright. Ano to? The Cyclist. Grandmother. Revenge. Pero again, lahat sila ay baliktad. Anong future ng connection nila? Well, ang dating, mukhang maghihiwalay itong mga to. Kasi ang dami nilang problema. So, dahil na-toxic yung isa sa kanila, may mangiiwan dito sa connection nila. May magle-let go. So, again, in the future, dadami yung problema nila. Sa dami ng problema, matotoxic yung isa at maglalahong parang bula yung isa. Pero mamaya i-clear ko kung sino. Sino yung maglalaho o makikipaghiwalay. Pero, sabihin natin ganun nga ang mangyari. May mangiiwan, maghihiwalay sila. Yung pero na sinasabi ko, mukhang magkakapatawaran pa rin. Pero dagdagan nga natin dito kung ito na nga lang, para mabilis. Pag nagkapatawaran ba tong mga to, magiging sila ulit? Kasi pwede rin namang maghiwalay pero nagkapatawaran, di ba? Kung magkapatawaran ulit sila, magiging sila ba ulit? Yes or no? No. So, yun nga. Maghihiwalay na sila for good. At, 10 of Swords pala to. Ito, 10 of Swords. 10 of Swords ulit. Di ba card to ng ending? Ayun nga, ending, pain, defeat, failure, betrayal, ruin. Ito naman, backstabbing, betrayal. Enemies, bitching about bad mouthing, bitterness, doormat, failure, ruin, collapse, breakdown, exhaustion, inability to cope, curses, rock bottom. So, iniisip ko, sino makikipag-break? Sino yung makikipag-break sa kanila kasi, di ba? May magle-let go. Pero ang maganda, di na sila magkakabalikan, di ba? Magkakapatawaran, pero di na sila magkakabalikan. So, alamin natin sino yung makikipag-break sa kanilang dalawa. O sino yung manggo-ghost. Kasi may possibility ng abandonment dito eh. Sino yung mga abandon? Yung puso ba? Yes or no? No. Di yung other person. Nahirapan na siguro yung other person. O yung kabit sa sitwasyon. Kaya siya na rin ang kusang lalayo. Sa bagay, nakita ko nga to kasi itong 10 of Swords, nasa side niya pa. Tapos sa isip ko, mukhang siya. At mukhang siya nga talaga, oh. Siya yung, kakalas. Mangiiwan, manggo-ghost, o
makikipag-iwalay. Yung adapt person mismo o kabit. Tapos, magkakaayos sila pero hindi na makikipagbalikan yung kabit. Ayaw na niya. Kaya pala literal na ending to. At ito ay Page of Cups. Broken dreams. Childhood issues, sexual abuse, bad news, broken dreams. More like matatauhan yung kabit na hindi pala yung person mo ang kanyang soulmate o pinapangarap na karelasyon. Dahil ang toxic nga, sa bagay third party situation kasi to, toxic talaga. Tapos kumakabit pa siya, 'di ba? At least, 'di ba? Siya na yung kusang lalayo at siya na rin yung matatauhan na mali yung connection nilang dalawa. Ngayon, kuha tayo ng clue. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa person mo, at dito sa kabit. Kabit ng person mo. Libra, Virgo, Taurus, Cancer, Virgo ulit, Leo. So, ulitin ko. Then sa taas. Libra, Virgo, Taurus. Sa baba. Cancer, Taurus. Umulit pala yung to. Ay, Virgo pala to. Sa gitna. Cancer, Virgo, Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.